Magandang araw. Kayo ba ay naka-experience na ng pananakit ng tiyan na hindi kayo nagtatae pero hindi kayo makakain, hindi kayo makalakad? Baka appendicitis na yan. Ngayong araw, aalamin natin ang tungkol sa acute appendicitis. Ako po ang inyong Nay Darna, ang PWD but never a disability online doc. Kasama ko ngayon ang isa sa napakagaling na surgeons dito sa Baguio, si Dr. Gerald Dibatique, para i-discuss sa atin kung ano ang acute appendicitis. Ano ba itong acute appendicitis? Magandang hapon, Nay Darna. Sa ating mga panauhin, ako po si Dr. Gerald Dibatique. Ako po ay isang siruhano o general surgeon at ngayong hapon ating tatalakayin ang tungkol sa acute appendicitis. Ano nga ba ang acute appendicitis? No? Ang appendicitis po ay isang uri ng sakit na kung saan ang appendix ang siyang namamaga. Ito po ay nakalocate sa dugtungan ng malaki at maliit na bituka. Ito po ay nagsisimula sa cecum. No? Ito po yung simula ng malaking bituka. Kadalasan, nakatago po ito sa likod ng cecum. No? Ang mga simptomas po ng acute appendicitis sa panimula ay parang vague na sakit ng tiyan na nagsisimula sa sikmura. Dito po sa ating sikmura. At diyan, maaaring may ibang kaakibat na simptomas gaya ng walang ganang kumain, pananamlay, hanggang sa pagtindi po ng sakit ng tiyan na ngayon ay pumupunta sa kanang bahagi ng ating tiyan. No? So kung halimbawa po, from the sikmura, pupunta sa kanang ibabang bahagi ng ating tiyan. At doon, tuloy-tuloy na po na ang sakit ay nasa right lower quadrant o sa kanang ibabang bahagi ng ating tiyan. At doon, maaari na rin pong may pagsusuka at paglalagnat. Doc, may I butt in lang? Yes. Ilang oras before ma-experience yung mga yan? Sa panimula po ng sakit sa sikmura, yan po ang pinakaunang simptomas na mararamdaman, kaakibat ng pananamlay ng panlasa at walang ganang pagkain. Mga ilang oras, 6 hanggang 8, maaari pong ang sakit ay lumipat na sa kanang ibabang bahagi ng ating tiyan. No? At doon, maaari na rin po ang ibang simptomas gaya ng pagsusuka. Okay? So, di ba may different stages tayo ng appendicitis. Yung kapag napupuno na ng nana at saka puputok. So, dun sa sinabi mo, Doc, ilang oras yun probable na puputok na, kaya kailangan nasa ospital na sila? Maagam na mas madaling humingi o magpakita kaagad. No? Sa sandaliang 6 hanggang 8 oras na merong nararamdaman na ang sakit ay tumitindi at lumalala, mas mainam na po na magpakonsulta at ma-assess kaagad, makita nga po kung talaga bang appendicitis ang nararamdaman. No? Gaya po ng nabanggit ni Nay Darna, may mga iba-ibang stage po ng appendicitis. Ang pinaka maagang stage po ay ang congestive o ang pamamaga ng appendicitis. Sa congestive po, dyan yung mararamdaman yung pananakit ng sikmura, pananamlay ng pagkain, walang ganang pagkain, at hanggang sa maramdaman ang sakit sa kanang bahagi ng inyong tiyan, konting nasusuka at maaaring sinat o parang lalagnatin po. 6 to 8 hours magmula sa pananakit. Habang tumatagal at dumadami at humahaba ang oras, 10 oras hanggang 24 na oras, maaari nang nagsisimulang sumunod na stage ng appendix
which is yung suppurative o yung pagnanana sa surface ng appendix, no? So ito po yung sumusunod o yung pangalawang stage. Pagkatapos magnana, nandyan naman po na nagkakaroon at nagsisimula ng mabuo ang nana sa balat ng appendix po. So, habang tumatagal, 24 hours na nararamdaman ang pananakit, kas-akibat po niyan ay ang mas matinding sakit ng tiyan na ngayon ay nasa kanang bahagi na ng inyong katawan, kanang bahagi ng tiyan. At maaari na pong merong mas mataas na paglalagnat, no? At lalong walang ganang pagkain at mas madalas na pagsusuka. Maliban po dyan, halimbawa, hindi pa rin po na agad, habang tumatagal, nandyan po na susunod yung stage ng appendix, which is yung nabubulok or yung gangrenous. Pagkatapos ng pagnanana, nandyan po na mabubulok na siya. Okay, so mahigit 24 hours or as it approaches 48 hours, nandyan po na maaari nang nabubulok yung appendix. Hanggang sa hindi po kagandahang napatagal, ang huli po dyan ay ang pagputok ng appendix or yung ruptured appendix. Yun po ay nangyayari mahigit sa 48 to 72 hours habang sa pagsimulang naramdaman ang pananakit po ng tiyan. Sa pag-examine po ng appendicitis, ang unang nararamdaman ay ang pananakit ng tiyan kung saan maaring magsimula sa ating pusod, malapit sa pusod, o kaya ay sa sikmura. At mula dito, habang tumatagal, ito po ay nagpupunta sa kanang ibabang bahagi ng ating tiyan. Ang pag-examine po at ang aming hinahanap sa pagdadiagnose ng appendicitis ay ang kung saan po ang sakit ng tiyan. So sa una, tatanungin po namin kung may masakit sa sikmura, kung may masakit sa kaliwang itaas, sa kanang itaas, sa ikaliwang ibaba ng tiyan, sa may puson o sa may pusod, hanggang sa mapunta po tayo sa kanang ibabang bahagi ng tiyan. At dito nga po, pag ididiin, masakit ang tiyan, at pag bibitawan ang pagdiin, mas masakit po ang nararamdaman ng isang pasyente. Maliban po dyan, meron po tayong ibang mga test na pinagagawa, gaya ng pauubuhin ang pasyente, at pag umubo ang pasyente at masakit sa kanang bahagi ng tiyan, ito po ay magbibigay ng mas mataas na pagsuspecha sa amin na ang pasyente nga po ay nakakaramdam ng appendicitis. Ang isa pa po dyan ay ang pagpisil sa kaliwang bahagi ng tiyan at kung saan lilipat ang sakit sa kanang bahagi ng pasyente po. At isa pa po ay ang pag-flex ng paa ng pasyente. Susubukan po nating baluktutin ang kanyang hip joint sa kanan at kung minsan dyan po ay nararamdaman nila ang masakit dito rin po sa kanang ibabang bahagi ng kanilang tiyan. At pag yan po ay meron sa isang pasyente, tumataas ang suspicion po natin na siya nga po ay mayroong appendicitis. So kapag may nararamdaman tayong masakit, better pa rin magpakonsulta na tayo sa doktor, di ba? Tama po yan, Naidana. Mm-mm. Kung kayo po ay nagsususpetsya na maaaring appendicitis nga po ang nararamdaman, mainam po na magpakonsulta sa emergency room. At nang sa gayon, kayo po ay ma-assess ng surgery at nang makita po kung talagang appendicitis nga po ang inyong dinaramdam. No? Pag nasa emergency room, meron po tayong mga workups na nire-request para sa ganon makita kung mapatunayan na talagang appendicitis nga ba ang ating dinaramdam. Isa po dyan ay ang CBC o ang tinatawag nating complete blood count. Dito po sa dugo, makikita kung merong pagtaas ng white blood cells. No? Ang white blood cells po, kapag mataas,
yan po ay nagsisignify na merong infection or inflammation na nangyayari sa loob ng ating tiyan. So, complete blood count po. Pangalawa ay ang urinalysis. Makikita po natin dito kung ang ibang karamdaman ba gaya ng UTI na parehas po ang ilang manifestation ng karamdaman gaya ng sakit ng tiyan at paglalagnat. Dito po makikita natin makakatulong sa ating pagdadiagnose ng appendicitis kung talaga po bang appendicitis o may ibang sinasakit gaya ng UTI ang nararamdaman ng isang pasyente. Maliban po dito, sa ngayon kami po ay nagre-request na rin ng ultrasound ng ating tiyan or abdominal ultrasound. Dito po makikita natin sa ultrasound ang isang tubular structure na hindi nako-compress, no? Non-compressible tubular structure sa right lower quadrant area. At ito po ang magbibigay sa amin ng malaking hinala na appendicitis nga po ang inyong dinaramdam. Sa kasawiang palad, kung ang mga initial na pinagawa ay hindi nakakatulong, ang isa po sa pinaka-expensive na nare-request po ay ang CT scan ng abdomen. No? Dito po, makikita ang buong tiyan at makikita na rin kung ang isang tao ay nagdaramdam nga po ng appendicitis. No? So, from the list of CBC and urinalysis to the most complicated na CT scan po ng abdomen, ito po ang mga nagagamit naming armamentarium para sa pag-iimbestiga ng appendicitis po. At ngayon naman po, kung kayo po ay na-diagnose na appendicitis, ang gamutan po niyan ay walang iba kundi operasyon. No? Kailangan pong maalis ang sumasakit na appendix po ng isang tao. No? So, ang pag-alis po is already a form of operation. Sa simula't simula na meron po yung open technique kung saan meron pong maliit na hiwa sa inyong kanang bahagi ng tiyan. Nakikita nyo na po yung iba na may mga maliliit na sugat hanggang sa malaki. Or meron po yung formal na laparotomy kung saan sa ilalim ng pusod, doon po ang hiwa ng isang pasyente. Or yung isa po ngayon na hindi naman kabaguhan, ngunit ngayon pa lang po nai-introduce sa ating syudad at komunidad ay yung laparoscopic approach na pagtanggal ng appendix. No? So, ang objective po ay dapat alisin ang may sakit na appendix. Now, this can be done through sa open technique or sa laparoscopic approach po. Isa po sa kagandahan ng laparoscopic approach, lalo na po sa kababaihan, ay ang diagnostic laparoscopy. Dito po, makikita po natin kung talagang ang dinaramdam po ng isang kababaihan ay appendicitis or kung meron pong ibang sinasakit sa reproductive system gaya ng sa ovaryo, sa matres at sa fallopian tube po ng isang babae. So ang diagnostic laparoscopy ay both diagnostic and therapeutic po sa kababaihan. So, Doc, may mga most common questions tayo. Sabihin mo lang kung fact or fallacy, tapos i-elaborate mo rin ng konti. No? Yung mga nakuha kong tanong dito ay, Doc, tama po ba na kapag lumulundag ako pagkatapos kong kumain, magkaka-acute appendicitis ako? Ito pong katanungan na ito ay matagal na po. Simula't simula ng aming pagkabata, yan na po ang isa sa napamulat sa amin ng aming mga lolo at lola. Ang pag-agarang pagtalon o paggalaw pagkatapos ng pagkain ay hindi po nagdudulot ng appendicitis. Sa tanong po ninyo, Nay Darna, yan po ay isang fallacy. No? Okay. So, hindi ano yun ha? Doc, totoo po ba na kapag kumain ka daw ng mga
buto ng bayabas o kaya kamatis, pwede itong magdulot ng acute appendicitis? Yan din po ay isang matagal ng katanungan at ito po ay isang factual. No? Pero kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo ng mabuti. No? Ang kadalasang dahilan ng appendicitis po ay ang dumi or tae na sumisiksik doon sa lumen ng appendix. Ang dumi po, ang tawag po namin dyan ay fecal leaf. Ito po ang pinakaunang dahilan sa mga matatanda kung bakit nagkakaroon ng appendicitis. Maliban po sa fecal leaf o dumi o tae na siyang sumisiksik sa appendix, mayroon din pong ibang mga bagay na maaaring sumiksik doon. So, sa aming mga karanasan, meron na rin pong mga parasites gaya ng ascaris, roundworms, Nangabulate, no? bulate. Pwede ring sumiksik. O dito po sa ating syudad, Entamoeba histolytica na sumisiksik sa lumen ng appendix na siya rin pong dahilan ng appendicitis ng ibang tao. Meron din po dyan ang tumor ng appendix na siyang nagkukos ng appendicitis. Sa kamalas-malasang pagkakataon, sa rare cases po, yes, kasama ng dumi ay yung mga buto ng kamatis at buto ng bayabas na pwede nga pong maging dahilan na naisasama doon sa dumi na sumisiksik at nagiging dahilan ng appendicitis po. Pero, hindi po kasi masasabi kung sino sa ating lahat ang maaaring magkaroon ng appendicitis sa pagkain lamang ng mga maliliit na buto po na ito. Yung buto ng santol. Sa amin pong karanasan, wala pa naman pong sumiksik na buto ng santol sa ating appendix. Marami po tayong natutunan ngayon kay Dr. Dibatique. Maraming salamat po sa oras nyo. Kung may nararamdaman naman po tayo, mag-login lamang po kayo sa www.onlinedoc.com.ph kasi ngayon, ang mga doctors nyo, online na. Kung hindi nyo pa po nasi-share at nasasubscribe itong YouTube channel natin, please subscribe and click the notification bell. Ako po ang inyong Nay Darna, your online doc.